Matapos inanunsyo ni Sir Arik na maglalaban sa isabuhay si Romano kontra dito kay 30. Tila kakaibang hype ang nararamdaman ng lahat sa laban na parating ngayong Marso. Ngayon ang tanong po dito, sino ang manok mo? Sino sa kanila ang mananalo? Si Romano kaya o si 30? Well, sa totoo lang, sobrang hirap po talagang i-predict ang match-up ng dalawa. Kasi pareha silang maangas mag-perform at may magandang flow o delivery. Ang advantage lang talaga ni Romano ay yung rebuttal. Since kilala si Romano na nagre-rebut ng linya at isa sa pinakamahusay magbalik, lalo na yung kapanahunan niya. Nako, sobrang angas talaga. Yo, ginagawa niya daw espiritu, kahit tawig ng mga santo. Ha? Ako, ginagawa akong kamukha mo. Lahat ng itsura ng Diablo. Sabi, nung laban yung ni Scientifico, puro katangahan lang yung kaya mong gawin. Yung rebat ko na to, pag kinain lahat ng sulat mo, tawag doon, eat all you can. Tangina na to kung umasta, akala mo siga. Eh yung iniinom mo, mineral water, sa akin Red Doors, may sipa. Kung nanonood ka rin sa Motos Battle League, malamang nasubaybayan mo rin itong nakakilabot na MC na to na si 30. Kung usapang punchline lang talagang nagpapaulan to ng bara. Kasi one to puncher din yung estilo nito gaya ni Six Threat. O ako'y Bisayang, nakipagsapalaran, motos ang pinasok, flip-top kinalabasan. Bugo kayo ning piste, sa imong level pa ko nanaog, at nagbisaya na ako Rick, ubos na yung Tagalog! May binitawan siyang, mga talento niyang Bisaya sa Manila pinagtatawanan. Ang tagal kong inantay tong araw na to. Tanda ko yun lahat. Sa pag-iensayo dinala. Gumastos, bumiyahe. Sumali ng turna at mga Tagalog kinana. Kaya sampal to sa iyong muka. Ito'y bawing Bisaya. Naging ganap akong kampyon at sa Luzon ko ginawa. Ano? Sana yung segment mo? Pero yun na lang, hindi nagre-rebut itong si 30. Kaya kung magkadikitan man sa bara, itong si Romano at 30 ay tiyak sa rebuttal na lang sila magkakatalo. Malaking puntos kasi yung rebuttal, talagang nambabaliktad ng laro. Gaya na lang nung laban, Zaito versus Delo. Panalo doon si Delo. At MZ versus Cripply. Panalo doon si MZ. Kahit nadihado na sila, pero nagawa pa rin manalo dahil lang sa rebuttal yun. Nagpunta ako sa Indang 13. Yung mga halaman malalago. Sa kakaisip ko sa mukha mo, lumabas yung kakambal mo. Sabi niya, tok. Yung sinabi mong huli, gusto ko lang masita. Kakambal ko, tok ko. Kakambal pala kita! Imaginein mo na lang na kung hindi nakapag-rebut ng malakas doon si Delo, talagang body bag yun kay Zaito. At si MZ talagang wasak yun kay Cripply. Tapos, sombrero. Aba putang ina ka. Ikaw kung magaling kang magbalik, yung stepdaughter mo, balik mo sa tunay niyang ama. Kaya wag mo akong pangunahan sa pagiging tatay ko, tang-ina ka. Hindi ko na sila kailangang ibalik, kaya ko silang buhayin mag-isa. So, kuha na siguro yung punto. Kapag nagkataong parehas malakas ang mga bara ni Romano at 30, sa rebuttal na lang sila magkakatalo. At dun lalamang ng konti si Romano kapag kaganon. Advantage lang ni Romano yung rebuttal. Pero pag nagkataon naman na di gaano kalakas mga rebut niya, ay talagang may paglalagyan din siya sa mga written ni 30. Pero sobrang hirap talaga i-predict ng laban nila. Talagang kay hirap pumili. Silang dalawa gusto nating manalo at mag-a-advance sa second round. Kaso ang may kasalanan talaga ng lahat ay si Enigma.